tayo sa sambahan, pero kung hindi tayo kikilos, hindi tayo lalakad, hindi tayo mag-soul-winning, hindi tayo mga labit ng mga tao doon, hindi tayo magsalita sa mga tao, sa mga kapitbahay, neighbors natin, nga sabihin mo sila, Brad, mahal ka ng Diyos, si Jesus nagmamahal sa iyo, dapat lumapit ka, tanggapin mo siya. Kung hindi tayo magganon, hindi po lalago ang church. Hindi lalago, hindi magdami. Amen ba? Amen. Sa pagani, tulog na kamo. Palagpakan natin ating Panginoon. To be a soul winner. Ang soul winner, ito po'y parang gwardiya. Nagbabantay ka, duty on guard, on post. Ang tawag sa'yo, watcher ka. Tagabantay ka ng bawat mga kaluluwa. Pag-ibasa sa Ezekiel chapter 33, verses 7 up to 11, kaya hindi pakibasa, what is to be a soul winner? Ilistan nyo po, Ma'am Namal, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 33, ang talata ay 7 hanggang 11. 7 to 11. 7 hanggang 11. Sa gayoy ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko sa bantay sa sangbayan ni Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. 8. Pagka aking sinabi sa masama, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. 9. Gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. 10. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbayan ni Israel, ganito ang inyong sinasalita na sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming mga kasalanan ay nangasa amin, at aming pinaglupaypayan, paano nga kami ay mga bubuhay? 11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo at manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay, o sangbahayan ni Israel? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, yung Ezekiel chapter 33, verse 7 up to 11, ito po yung napaka-importante. Bilang tao, bilang soul winner, mga minamahal, ay tayo'y taga-sabi sa ating kapitbahay ng mga kasalanan. Sabi diyan, sa gayoy ikaw, anak ng tao, tayo na inutusan tayo, ay nilagay ko nga bantay. Bantay tayo sa mga kalag, sa sambayan ni Israel. Kaya dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Sasabihin mo sa mga tao, ang Panginoon, sa ganang akin. Pagka aking sinabi na masama, pagka sa aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang salang mamatay at ikaw ay hindi magsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay siyasatin ko sa inyong kamay. Diyan muna tayo. Ikaw ay isang bantay, ikaw ay isang Kristiyano, mga ngaral. Pag hindi mo sabihin ang salita ng Diyos sa iyong kapitbahay na ikaw ay mamamatay, sabi siya po, at siya'y mamatay, at hindi mo sinabihan, winarningan, na ikaw ay magsisi, tanggapin mong Panginoon. Pag namatay yung taong na yan, singilin ng Diyos ang dugo niya sa iyong kamay.
Kayo doon, busy kayo sa trabaho, busy kayo sa negosyo, busy kayo sa mga bagay-bagay, ngunit hindi ka man lang makapagsalita sa iyong kapitbahay. Nga, Brad, kamusta? Praise the Lord. Sumama ka sa amin sambahan sa Sunday. Dumalo ka. Pakinggan mo siya para magbago ka, Brad. Wala ka man lang sinasabi sa kapitbahay nyo. You are the watcher of the soul. Tagabantay tayo. Taga-sulwining tayo. Sa Biblia, pag namatay yon, ang tao na makasalanan, hindi mo malang pinangaralan, hindi mo sinabihan. Sabi ng Biblia, sa iyong kamay, singilin ko ang kanyang dugo. Delikado pala. Delikado. Paano kayo dadami sa station nyo? Hindi ka nga magsalita sa kapitbahay nyo. Kaya wala kayong bunga na madala sa sambahan. Bakit? Kapitbahay mo, kamag-anak mo, labwas mo, hindi mo masabihan. Bakit? Tatakot ka ba? Wala ka dapat ikatakot. Kaya we are the watcher of the soul. Tagabantay tayo. We are all brothers and sisters keeper. Tagabantay tayo. Ngunit yung masama, makasalanan, sinabihan mo, winarningan mo ng salita na hindi siya nakinig. Kung mamatay man siya ngayon, ligtas ka. Hindi ka singilin ng Diyos sa kanyang dugo. Bahala ng Diyos sa kanya. Napaka-importante yung soul winner. Magaling ka mag-sales talk sa negosyo. Dapat magaling ka rin mag-sales talk sa salita ng Diyos. Kung gaano kagaling mag-sales talk sa bawat trabaho, negosyo nimo, pag-ahinti nimo, dapat magaling ka magsalita, mag-sales talk sa salita ng Diyos, na marami kang makabig badala sa paanan ng Diyos. Ang mga tao makasalan, mawarningan mo sila, na hindi sila mamatay. Pagtanggapin ng Diyos, kung sila man mamatay, langit ang punta nila. Libre ang iyong kaluluwa. Hindi ka singilin ng Diyos sa mga dugo ng tao na yan. Hindi mo winarningan. Kaya delikado. Sarili mo lang na asikaso mo. Amen. Amen. Gusto natin ang mga tao na lang ang pupunta sa ating bahay, sa ating simbahan. Paano sa samba yun? Papunta, hindi naman niya alam ang salita ng Diyos. Kaya sabihan pa natin sila. Akayin pa natin sila. Kunti lang daw mga Kristiyano tinawag maging preachers. But every born-again Christian is called to be a soul winner. Pakinggan nyo ba? Kunti lang daw yung mga Kristiyanong tinatawag maging preachers, maging workers. But every born-again Christian, ang bawat born-again Christian is called to be a soul winner. Tinawag tayo upang maging soul winner. Tagapangalakaya ng kaluluwa. Dahil yung mga workers, nangnalangin dito araw-gabi, mga preacher, mag-preach sa church, kayong kapatiran, kayo ang tawagin ng Diyos para to be a soul winner. Kayo ang magsangyaw, kayo magdala ng salita ng Diyos sa paanan ng ating Panginoon. Pagtambong nila, pagdalo nila sa gawain, ang preacher magluto, magpakain sa salita ng Diyos. Din yung mga manggagawa, manalangin para pagalingin sila, pagpakalain sila, baguhin sila, alis si mga hadlang sa church. So ang inyong obligation ng mga born-again Christian, mga kaordinaryo ng kapatiran, kayo po ang mga lakaya. You are to be called to be a soul winner. Mamunga ka ng daghang kalag. Di mga maka-amen. Amen. Yung the best, pinaka-the best at powerful na soul winner. Yung galing ka ng overnight, wala kang tulog-tulog. Yan ang sinasabi dito ng mga preacher. Sabi ng mga pastor, yung anointing power ng overnight prayer, siyempre isipin from 9 o'clock in the evening until now. O 2 o'clock, 3 o'clock. Wala tayong tulog. Kasi nakikinig tayo ng ipatotoo, nagpupuri tayo, nakikinig ng Ebanghelyo. Wala kang tulog-tulog. Yung itong na overnight prayer. Ang gising tayo. Awake. Amen? Yun ang equivalent ng 3 days fasting na anointing. Equivalent lang ng anointing power ng 3 days, na nag-3 days fasting ka. Kasi mahirap mag-overnight. Ibig mo wala kang tulog hanggang magdamag. Amen?
Pero kung nagpasting ka pa, grabe, super ang iyong power nga galing sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Kaya ang ginagawa namin sa una sa Manila, after overnight prayer, pag-uwi namin, matulog lang kami ng ilang oras. Din, yayain ako ng mga kapatiran, dadalhin ako sa mga pier, kapatid na trabaho sa pier, sa mga hospital, sa mga bilangguan, iikot namin yan, lahat. Ako nagpipreach, lahat kasama ko sila. Yan ang ginagawa namin. Kaya sabi ng mga pastor, Bari Andy, every day, dahil tinawag ka maging soul winner, sa labas ka, kailangan araw-araw makapatanggap ka ng kaluluwa na 100 kabuok. Imagine, inutahan ako ng mga pastor Kailangan, every day, may mapatanggap ka sa Panginoon ng mga tao na 100. Isip ko, paano ko mapatanggap 100? Napakarami. So, nalangin ako, sabi everyday, magpuri ka ng 2 hours sa inyong bahay, then fasting ka. Wala naman ako makain, kaya fasting ako. Bago umalis, after 2 hours, prayer ko, baba ako, isang basong tubig, basbasan ko lang, Lord, busugin mo ako, bigyan ko ng kalakas sa tubig ito. Inumin ko, alis na ako. Hindi ko malaman, lakad akong lakad. Ang hinahanap ko, kaluluwa, kung sino masiran ko. May madaanan akong tao, hinto ako, Brad, good morning, excuse me, pakinggan mo ako. Ano ba yan? Because ako ay anak ng Diyos, Kristiyano, Jesus mo ko said, mayroon kong sabihin, importante sa iyo. Ano ba yan? Mahal ka ng Diyos. Ganun ba? Ganun ka simple. Mahal ka ng Diyos. Ang Panginoon nagpakamatay sa Kalbaryo dahil sa iyo na tayo makasalanan. Pagtanggapin mo siya, salita tagapagligtas, magsisi ka, patawarin ka, maging anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay. Yan lang, sabihin mo lang. Kung may karamdaman ka, pagalingin ka, ipag-pray kita. May problema ka, lutasin ng Diyos. Katulad sa akin, testify na ako gagad. Dati ako may sakit sa baga, ilang taon, high blood, anemic. Nung dumautismuan ako dito, tinanggap pa nung gumaling ako. So makinig sa testimony mo. The best preacher is the best testimony. Hindi na maraming bersikulo. Avoid debate, avoid argument. Simple lang sabihin mo, ang pag-ibig ng Diyos at ang testimony mo. Sapat na po yun. Kung may gusto magdebate, sabi, excuse me Brad, hindi kami nagdidebate. Basta i-share ko lang sa iyo kung paano ako pinagaling ng Diyos, binago ang buhay ko, pinagpapala pa hanggang ngayon. Sapat na yon, makiniwala siya. Brad, sa Sunday, itong gawain namin. Dapat mayroon kang bigay na leaflet o address, bigyan mo siya, para siya pupunta doon. Gusto mo, sunduin kita Brad, wala ka bang pamasay? May sasakyan kami, may motor kami, may sasakyan. Sunduin natin, maging earnest tayo sa mga kalag. Yan ang pag-ibig, pagmamahal. Mga milan, yan ginagawa namin sa Sampaloc Market. May kapatiran na may jeep sila. Lahat ng masira namin, sinasakay namin, ako pa nagdadrive. Wala pa ko lisensya noon. Pero lakas lubog ko mag-drive because of the soul. Habagan, hindi naman kami nadidisgrasya. Hindi man tayo pabayaan ang ating pinakamalaban. Ang ating purpose ay kaligtasan ng maraming kaluluwa. Palakpakan natin Diyos. Soul winning is a definite effort to lead a person to accept the Savior. A soul winning is definite effort. Walang limit to. To lead a person, dalhin mo yung tao to accept the Savior. To accept the Savior. Dalon mong tao, i-lead mo yung tao pang tanggapin ang ating tagapagligtas. Amen ba? Soul winning is the primary assignment of a disciples. Ang soul winner, pagsangyaw sa may balita, ito ang pinakauna, primary assignment ng mga disipulo. Tayo mga disipulo, tinuruan ng Panginoon. At may the Holy Spirit enlighten us in His teaching on being soul winner and to God's glory in Jesus' name. So ang banal ng Espiritu ang magtuturo sa atin, mag-open ng mind natin, mag-enlighten sa atin, para paano natin ituro ang salita ng Diyos sa mga kaluluwa, alang-alang sa kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan nyo ba? Kung naintindihan nyo, magpalakpak kayo. Amen. Isingin yung sarili nyo para mapakinggan nyo, maabsorb nyo yung salita ng ating Panginoon. Kaya si Eutico, nga Kristiyano,
in times of Apostle Paul. Sa Apostle Paul, nag-preach ng gospel until in the morning. Siya po hindi nakinig sa taas ng palapag. Natulog. Wala pa makatapos si Pablo ng iyang preaching, nahulog. Patay. Maging tunay tayo, hindi basta-basta nga suluin. Kaya ang atong giniligtas, kaluluwa, kinukuha natin, naagaw natin sa kamay ni Satanas upang dalhin natin sa pag-amay ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang propesyon ng isang soul winner. Pangalakaya ng kaluluwa. Imagine, sa ginawan mo, pangaralan mo, agawin mo siya sa kamay ng kaaway. Agawin mo siya sa kasalanan upang maging matuwid, mapatawad siya, upang dalhin mo siya sa Panginoon, upang siya makapunta ng langit. Hindi basta-basta na obligasyon, responsibility yan. Kaya huwag kayo patulog-tulog. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Matthew chapter 4 verse 19, kaya hindi pakibasa, Brother Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, ang talata ay 19. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos. Sinabi ng Panginoon sa kanila, kay Mateo nga tax collector, sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Palakpakan natin Diyos. Fishers of men. Kasi si Pedro, si Santiago, si James, si John ay mga fishermen. Nung tinawag sila ng Diyos, sumunod kayo sa akin, kaya kayo gawin kong tagapamalakaya ng mga tao. I will make you fishers of men. Hindi na isda, kundi tao nang bingwitin nila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, tinawag tayo ng Diyos. Dati tayong sa libutan, mga walay silbi. Puro kasalanan, trabaho natin. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. So, to be a soul winner, napaka-importante, malaking profession niyan. Gawin na tayo ng Diyos, tinawag tayo sumunod sa Panginoon para tayo po'y tagapangalakaya ng mga tao. Dalhin natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? So number one, reason why we must win soul winning. Reason why you must win souls. Ang rason kung ngano bakit ikaw ay magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Reason why you must win soul. Kailangan you must. Reason why you must win soul. Una, because the worth of soul, ang value, bili ng kaluluwa. Napaka-importante sa Diyos. Amen? The soul of a man is worth more than the world. Ang kaluluwa ng tao ay mas mahigit pa mahalaga sa sanlibutan. Kita mo? Gaano kahalaga ang kaluluwa? Gaano kahalaga ng kasilingan nyo? Gaano kahalaga ng mga amigo nyo, higala nyo, mga parintin nyo, madala mo sa tila ng Diyos? Very is worth, mahalaga ang kaluluwa ng tao sa sanlibutan ito. Ngayon, hindi mo yan sila sangyawan, hindi mo sila pangaralan, hindi mo siya sabihan ng salita ng Diyos. Pag namatayan sila, singilin ng Diyos sa iyong kamay ang kailang dugo. Sabihin ka ng Panginoon, hoy, bakit hindi mo sila pinangaralan? Bakit hindi mo sila sinabihan? Ba't hindi mo sila pinangaralan? Para sila ay maligtas dapat. Pag nagligtas ka ng kaluluwa, liniligtas mo rin ang iyong sarili. Amen. Tingnan mo gaano ka-importante? Oh? The soul of man worth more than all the world. Pag-ibasa. Psalms 49 verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 49, ang talata ay 8. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Palakpakan natin Diyos.
sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, worth mahal. At ito'y naglilikat magpakailan paman. Di basta-basta pala to. For the redemption of their soul is precious, worth mahal, and seasoned forever. Hindi mahihinto magpakailan paman. Kaya ang kaluluwa ay very precious, mahal, worth. The soul of man is very worth. Mahalaga. Kaya bigyan nyo ng halaga ang ating kapitbahay, ating mga kamag-anak. Warningan sila, pangaralan na pangaralan. Bahala na kung makinig, hindi. Bahala na magalit. Basta sabihin natin yung katotohanan. Kaya kung hindi natin ibuka ang ating bibig, sa Biblia, you must to blow the trumpet. Open your mouth and you must to blow the trumpet. Ano yung trumpet? Ang salita ng Diyos. Bahala na sintunado. Sabihin mo sa kanila, Brad, mahal ka ng Diyos. Pare, gigugma ka sa Diyos. O naman, pare, ano man. Dahil ang Diyos naman nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo tungod dahil sa iyo. O ganun ba, pare? So anong gawin ko, pare? Sumama ka sa aming sambahan ngayong linggo. Sunduin kita rito. Yun. Kay mahal, presyo sila. Malaga. Tagaan importansya sila. Sunduin natin sila. Pakainin natin sila. Pamasahihan natin sila. Tala, at alagaan natin sila. Hindi pagkatapos susuluinin, dila mo nito, pabayaan mo nila. Bahala sila kay nakaunawa naman na pangaralan. Hindi po sapat. Isang araw, 2 araw, 3 araw, at isang buwan pa yan. Kulang pa yan ang salita ng Diyos na ipangaral mo siya. Bakit? Ang diablo, tuso. May 4 na binhi na pinangaral ng isang tao, sower. 4 na klase. Pag hinasik mo yung binhi, yung salita ng Diyos, yung isa tatama sa on the wayside. Ano yung wayside? Sa tabi-tabi lang. Siyempre, tabi-tabi lang. Pagdating ng langgam, ibon, tukain, pag, wala na. Yung isa naman, tumama, yung salita ng Diyos, binhi, seed, sa sanga, in the thorn. Siyempre, ang sanga, walay lupa, hindi siya matubo, hindi siya kakapit. So pagdating ng mga pag-trials, problema, maminamal, mawala siya. Amen. Amen. Yung isa naman na binhi na pinangaral mo, tatama sa bato. Siyempre, bato, wala naman lupa. Hindi po mag-grow dahil walang mamatigas ang bato. So they choke the word, matitisod sa sanlibutan dahil hindi po siya nangugat. Diyan mo? At ang last na salita ng Diyos, binhi, na ipangaral mo sa tao, tatama yan in the good ground. In the good ground. Yung taong in the good ground, mga tao yan nga pidili, sincero ng Diyos. Nga pagsalita mo sa ng salita ng Diyos, tatanggapin nila, nagustuhan nila, yakapin nila, tumama yung salita mo in the good ground. Pag in the good ground, magandang lupa, fertilado, siyempre, tutubo, hanggang mamunga, banguhay, hanggang mamunga, maharvest mo. Yan ang Kristiyano nagpanatili hanggang ngayon. Yan ang mga in the good ground. Hanggang ngayon na natili sila. Ilang taon na, 33 years na ang CDO, hanggang ngayon, nandito pa rin. Pumuti ng buhok, iba nang alagas na yung buhok, na natili pa rin. Bakit? Ang puso nila, good ground, tumobo. Grabing pagsubok, grabing trials, grabing temptasyon, grabing mga nangyari sa buhay nila, mga ups and down, trouble, hardship, difficulties. Dahil sa in the good ground, sa puso, ang salita ng Diyos, nanatili sila. Nagpatuloy sila. Kita yon. Ang mga binhi tumawa sa puso, in the good ground. Tumubo na tayo. Tinuruan na tayo ng Diyos. Tayong gagamitin, mangaral sa mga tao. Kita ang gagamitin. Dahil nangugat na tayo. Namulaklak na tayo, namunga na tayo. Tumanda na yung stock natin. Yung branch natin naging matatag na. Kaya tayo nang gagamitin ng Diyos. Sabi ng Panginoon,
I have chosen you. You are not chosen me. I am the one who chose you to bear fruits aron mamunga, that your fruits will be remain until now. Ang bunga natin manatili. Ano yon? Yung ating panampalataya, yung ating pagtitiis, yung ating mabuting gawa, yung ating mapainantusod, pailubon lahat, our patience, our meekness, our long suffering. The 9% na natili, remain. Yun po ang gagamitin natin sa mga tao upang sila po'y dadalhin naman natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naintindihan nyo ba? We may be the only one who can make impression on the particular soul. Kita lang ng mga tao, maminal, ang gagawa ng impression sa mga particular ng mga tao. Because of the Holy Spirit, ma-impress natin sila at ma-impress sila sa atin upang madala natin yung mga particular soul na lalapit sa ating Panginoon. Amen? In fact, madala natin sila galing, iligtas natin sila sa impyerno. Amen? If we truly believe that unsaved soul were heading for eternity in hell for fire. Nga alam natin, naniwala tayo ng ang mga taong hindi ligtas pa, sila ba'y heading patungo sa walang hanggang buhay sa impyerno at apoy. Brimstone, torture, anguish, and pain forever. Pag sa impyerno ka na, you are be tormented in the flame. Flame and fire and brimstone, matorture ang mga tao dito. Anguish, grabing kahirapan, mag-agulo. Pain forever, walang katapusan ng kasakit. Ganon po ka-importanteng kalag na dapat maagaw natin sila sa kamay ng kaaway. Palagpakan natin. Amen ba? Kaya gagawa tayo ng paraan. We should surely do all in our power to persuade men to turn from sin to Jesus. Gawa tayo ng paraan upang mapalalahanan natin yung tao, upang sila po'y tatalikod sa paggawa ng kasalanan at sila po'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Palagpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng Matthew chapter 10 verse 28? Kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat na Mateo, Kabanata 10, ang talata ay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Amen. Datapwat hindi nakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Palakpakan natin Diyos. Huwag kang matakot sa mga tao na pangaralan mo at huwag kang matakot sa mga nagsisipatay sa katawan. Datapwat hindi nakakapatay na kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupugsa na sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Tingnan mo, hindi mo ipangaral yung Ebanghelyo, mapaimpyerno yung tao. Hindi ka dapat matakot sa kanila. Kaya hindi man sila makapatay na yung kaluluwa. Ang katawan mo, patay nila. Ang kaluluwa mo, hindi naman patayo. Pero not them which kill the body. Bisip yung tao, hindi ka matakot. Anong gawin ka ng tao? Kasama yon sa paglutos, persecute, pagmangal kay Ebanghelyo, baby ayon kanila, i-persecute kanila, pagtawan kanila, sabihin ka lang nga, buang ka. Sabi niya, fear not which them kill the body. Huwag kang matakot, mahadlok sa makapatay sa imong tao kung hindi naman na kaya mapatay ang imong kaluluwa. But rather, matakot ka sa Diyos nga kaya niya wasakin ang iyong kalag at iyong lawas, ilabay ka sa impyerno. Palakpakan natin Diyos. Do it na maging matapang ka. Amen ba? Yan po ang iniwan nga turo, aral, fasting, and prayer ng ating beloved parents na Lord
tinuturo niya palagi yan na huwag mag-absent, kundi magdala ng mga kaluluwa every service. Mag-soul winning. Mag-soul winning. Kaya sa Manila, kumplito may soul winning group. Dapat dito sa CDO, mag-create tayo ng mga soul winning group. May mga soul winning, may martial na tayo. Ang kulang lang natin soul winning group. Dapat may mag-soul winning. Yung marunong mangaral sa labas, may mga grupo. Mag-create tayo ng soul winning group dito. Sama-sama. Kami dati sa Manila, gano'n kami mga preacher. Sasama sa amin yung mga choir member, mga sister, mga brother, mag-usap-usap kami. After overnight, saan tayo punta? Sabi ko, PGH, sa hospital. So doon kami magkita-kita. Nitong oras, ang dami namin, abot ng mga 10. So may mga leaflets kaming dala. Iikot sila sa mga kwarto, yung mga sisters. Choir, mabigay na sila. Mag-share na sila dandan, one by one, individually. Ito po, invitation sa inyo. Mamaya-maya, papasok na kami. Magandang araw po sa inyo lahat, may namahal. Yung kaninang binigay invitation, kami yon. So, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Mag-preach na kami. Mangaral. Sa kahabag ng awa ng Diyos, pero naman na pastor, noon, napakainit ko mag-soul winning. Purihin ka sa Diyos lang kapurihan. Pumunta ako sa ospital kasi lapas 100 souls. Pumunta ako sa PGH, yung kwarto na yan. Mahigit 100. Malakas pa yung boses ko, pati yung kabilang kwarto marinig nila. Marinig nyo ba yan? Opo. Mahabot na 200 katao. Iwan ko lang noon, nagtataka ako, bakit pag magsalita ako, parang wala akong natatakutan. Kaya sabi ko, hindi ka matakot, may mangpatay sa katawan mo, hindi naman niya kaya patayin yung kaluluwa mo. Pero matakot sa Diyos, both, He can destroy your soul and body in Him. Kaya pangarap ng Ebanghelyo. Sabi ko, mahal kayo ng Diyos. May mga dextrose, iba-ibang mga karamdaman, may mga cancer, iba-iba. Sabi ko, i-challenge na kayo. Kung hindi totoo ang Diyos na pinaglingkuran ko, yung lahat ng mga termos sa lamisa nyo, itapo nyo sa akin yan. Sabi naman tayo, hindi basta-basta to. Lahat na ba naman ng termos, puno pa na ng mainit tubig, di. Masunog ako. Pero pag binitawan mo yung salita ng Diyos sa may katapangan, dahil gusto maligtas ang tao, hindi ka pabayaan ng Diyos. Kasama mo ang Panginoon sa oras na yan. Sabi ko, tanggapin yung Diyos, tayo yung kamay. Sincero nga pagtanggap. Yan, patanggap ko at sinisi. Sabi ko, gano'n lang, tayo ka sa gitna. Bas healing. Yung isa kamay yung itaas, yung isa kamay yung patong yung ulo. Banggitin nyo anong klaseng karamdaman, mayroong cancer, leukemia, diabetes, lahat. Palayasin natin sa Panginoon, sumunod kayo. In Jesus' name, mass healing. Pag sabi, cast out in Jesus' name. Tapos sabi ko, sumigaw kayo 3 beses. Pasol. Ibaba ang kamay. Huminga kayo. Sabi ng mga tao, Sir, gumanda yung pakiramdam ko. Purihin ang Diyos. Sino pa magtapo ng termo sa iyo? Lahat sila guminhawa. Dahil hindi tayo pabayaan ng hindi tayo paulawan ng Diyos. Dahil ang salita dala mo may kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I will go before you, and I always there. Sasama ang Diyos sa atin. Pangunahan tayo. I will go before you. And He is always there. Dahil salita ng Diyos na pinapangaral mo, kasama mo ang Panginoon. Kaya mga apostles sa intusan ng Panginoon, go and preach the gospel throughout the word. Sabi ng Biblia, baptizing the name of Father, Holy Spirit, at make them disciples, and I will go before you. At sa ngayon pupunta nga sulok the 4 quarters of the earth, samahan ta kayo, sabi ng Panginoon. Lalo na, totoo tayong Kristiyano, sigurado, hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Sabi dito, the suffering of Christ for every unsaved must His suffering be in vain. Ang sakripisyo ng Panginoon sa mga hindi pa naligtas ay kailangan ang sakripisyo na yan hindi mabaliwala sa bawat tao.
maramdaman nila ang mga latay ng Diyos, sugat, na yan po ang nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Palakpakan po natin ang Diyos. The emptiness, yung emptiness sa puso nila. Yung mga folly and vanity, kayabangan sa sanlibutan nito. Mga minamahal, ito po yung dapat mawala sa tao. Kasi hindi lamang yung kaligtasan ay sa physical, kundi lahat emotional, lahat heartbreaking problem, mga problematic na mga tao. Dapat maligtas sila. Mga drug addict, kaya ngayon ang ginapangalan ng Ebanghelyo walang pinipili. Hindi lamang karamdaman. Those mga heartbreaking problem, may mga marital problem, problema sa peace, enjoying gladness, kailangan nila maligtas. Kasi ang tao na walang Kristo, unsaved person, ang nagalabanid silang buhay, ang demonyo. Laro-laruan sila ng demonyo, kaya agawin natin sila. We have to snatch them from the hands of Satan by means of preaching the gospel. Pangaral natin Ebanghelyo, agawin natin sila sa gamot ni Satanas upang madala natin sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon dito, ano ba yung mga procedure? Procedure and general rules of soul winner. First of all, before ka maglakaw, before ka umalis para magngalan ng Ebanghelyo, ito munang unahin mo, seek and pray for opportunities and then use them. Don't procrastinate. Maghanap ka muna ng iyong source, kung saan ka pupunta, target, sa araw na yon, siran ko to, ang kapitbahay ko, kumari ko. Then pray, manalangin kasi yung balay, magpuri ka for the opportunities, yung pagkakataon, opportunities, magapangaral ka ng kapitbahay mo. And then, use them para puntahan mo sila, para mapangaralan mo sila. Don't procrastinate. Ang ibig sabihin ng procrastinate, huwag mo madaliin. Huwag mo madaliin sila. Dahan-dahan mo ipaliwanag ang salita ng Diyos upang maintindihan nila dandahan what is the meaning of salvation. Palakpakan po natin, Diyos. Kinanglan, sa bawat gawin natin, everything we do and say as Christians must amount to winning souls or else it is useless. Lahat na gawin daw natin bilang Kristiyano, kinanglan may bili, must amount to winning soul. Tagaan bili ang pagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Or else, maging wala kang silbi. Or else, you are useless. Hindi ka mapusla ng Panginoon. The task is to lead souls to a definite acceptance of Christ. Ang task, yung binigay sa atin na task, pagtiwala, magdadala tayo ng kaluluwa sa tamang proseso nga patanggapin natin sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is the procedure. Direct, the acceptance of Christ. After that, tinanggap nila ang Panginoon. So, anong gawin mo na yun? So, ipag-pray mo sila. Imbitahan mo na sila, ipag-pray mo sila, patanggapin mo, kung may makaramdaman sila, din, siran mo sila. Be courteous. Be courteous. Anong maging honest ka ba? Polite. Don't to be talkative. Kung mga gustong leader ka daw, huwag ka masyadong talkative. Yan bang madaldal? Kung ano bang nasasabi? Direct the people for saying the acceptance of Christ. Amen? Avoid familiarity. Kasama po to, soul winning. Avoid familiarity. Kanang masyado kayong close na. Avoid yan. Kaya ang purpose mo, hindi para makipag-close, hindi pwede maging higala amigo, kundi ang purpose mo para iligtas mo sila, dalhin mo sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Hindi nga, preachingan ko to, bungahin ko to para makautang ako. Para makahilam ako ng bigas, makahiram ako ng pamasahe. Preachingan ko to para mauyab ko ni. Avoid over familiarity. Amen. Di man ka mo makaimin.
Always keep confidence. Always keep confidence in preaching the gospel. Ang inong confidence, parang wala kang takot. Tiwala ka sa sarili mo. Nabo, higit sa Diyos. Always keep confidence. Kasi kung nangarang ang Ebanghelyo, nag-share ka, parang takot ka na, sa harapan ng tao, parang takot ka, nahandlo ka na, mas hindi ko ni mamangaralan. Mas marunong pa rin sa akin, magkadibatihin ako. Huwag mo ipakita yan. Kung mangarang ka ng Ebanghelyo, pakita mo, you are confident. Yung salita na yung sindala mo ay makapangyarihan. Kailangan, masiran ko to, maligtas ko to, mapatanggap ko to ngayon. Iyon, always keep confidence. Amen ba? Don't be drawn into argument. Huwag kayo pupunta sa debate, argumento. Don't rely on your ability. Huwag ka magtiwala sa sandig sa iyong karulungan. Amen? Don't be impatient. Ano yon? Huwag kang magmadali. Marang mainitin ang ulo mo ba? Pag hindi maniwala, magdebate, masuko ka, magalit ka na yun. Don't be impatient. Amen ba? Kailangan pasensyado ka. Puno ka sa pasensya. Kung kaya mo sagutin ang pangutana, sagutin mo. Yun, ganun ang pagsulwining. Kay gusto natin maligtas ang kaluluwa. Put yourself in the shoes of the unbeliever as you deal with him. Huwag ilagay mo ang sarili mo sa kanyang sapatos para bang makibagay ka sa kanya. Kaya nga naman gusto natin maistorya natin sila ng maayos. Amen. Amen. With humility, buong pagpakumbaba and sympathy for you. Simpatiya, makuha mong simpatiya nila at magsimpatiya siya sa imong mga sinasabi. We're once like them. Naging parehas kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Hindi po dalhin natin sa kainitan sa pagdidibate. Kaya hindi natin madala sila kasi mga unsaved sila. Hindi pa na alam ang salita ng Diyos. Tayo ang magdala, hinay-hinay. Pag hindi kayo maliwana, balikan mo ulit. Balikan mo at balikan. Sabi nga, yung bato, matigas, pag palagi matuluan ng tubig, lalambot man yan. So, by means of prayer, fasting, hipuin sila ng Diyos, palambutin puso nila, malay mo, iligtas sila ng ating Panginoon. Palakpaki ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yun ang gawin natin. That is the procedure and the rules ng paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Naintindihan ba natin? Gawin na po natin yan. Kayo doon sa Baongon, yun ang gawin nyo. Sa Kinawe, yan ang himuon nyo doon. Sa bawat station natin, gawin nyo. Dito sa CDO, gawin po natin yan. Huwag na lang kampante tayo, na tayo na lang palagi balik-balik sa sambahan, nga wala tayong madala ng mga bunga. Dapat, every service, mayroon tayong bunga, masiran, madala sa paanan ng Diyos, mapatanggap sa pinabautismuhan sila. Nag-Bible study na kayo doon, huwag na kayo kampante, balik-balikan natin sila paluab. Kaya ang pangari, ang salita ng Diyos, hindi yan tutubo sa 1, 2, 3 araw, 1 buwan, 2 buwan. Kahit mayroong nga Kristiyano, 10 years na hindi pa nagbago. Pero hindi ito dati, kapatiran. Noon pa, na-save pa, gabi 1995 ko save pa dito. Nadatdan ko pa, brother yun. Magaling mang-share, magaling mang-share. Marami siyang bunga dito. Pero yung bunga na natili, siya hindi sumasamba. Pagdating sa bahay lang, umiinom pa. Nanigarilyo siya. Pero magaling mag-share. Tama? May gasa, may gifts sa pag-share. Marami na sila, naniwala sa kanya. Pero habang nag-inuman sila, na-share. Pero naniwala yung kainuman niya. Pero yung sinishare niya, lasingkiro sila. Pero may nabautismuhan dito. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi yan ganun. Nagtitisipay ka ng kabutihan ng Diyos sa tao, ginadala mo, ay nakainom ka, nanigarilyo ka. Hindi po ganoon. Hindi biro ang soul winning. Dahil yung salita ng Diyos na sinasabi mo sa tao, pirlas yan. Pirlas.
Pearl yan, pearl. Sa Biblia, don't throw the pearl into the swine. Huwag mo itapon ang perla sa mga baboy. Ano yun? Yung mga taong mga salanan nga, grabing bisyo, di mo pwede itapon doon sa mga nasinggiro. Pangaralan mo yung matindong isip para maintindihan niya ang salita ng Diyos, hindi ka pagtawanan. Dahil ang salita ng Diyos na dalawang pirlas yan, mahalaga, it's worth. Mahal at mahal ang kaluluwa na pinapangaralan natin. Napalakpakan ba natin ang Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Yan po ang procedure. Kaya upang tayo maging effective soul winner, gawin po natin ang turo sa Biblia. First of all, seek and pray for the opportunities. Lord, saan mo ko dalhin? I-guide mo ako, mangarap ko Ebanghelyo. Don't procrastinate. Huwag mabadaliin. Na para pag-share mo ngayon, sige bukas punta ka, hindi po ganoon. Yan ang itong na procrastination. The task is to lead soul to definite acceptance of Christ. Be courteous, maging honest ka, polite. Don't be too much talkative. Lalabas yung bibig mo, direct sa salita ng Diyos. Avoid familiarity. Always keep confidence in preaching the word of God. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Sa simpleng Bible study, dapat may pulo tayo, maging aral. Gawin natin ito dahil kinakausap tayo ng Diyos. Ulitin ko, balik tayo sa una, sa Ezekiel chapter 33, verse 7 to 11. We are the watchman. Tagabantay tayo ng kaluluwa. We are the brothers and sisters keeper. Tayo ang tagabantay ng kaluluwa. Tayo po ang mga watchmen. Kaya sabihin natin, so gayoy, ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko sa kamu na bantay sa sambahayan ng Israel. Sa ating kabaryuhanan, tagabantay tayo ng mga kaluluwa. Kaya dinggin mo ang salita sa aking bibig. At magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Tayo ang gagamitin ng Diyos nga sabihin natin ang Panginoon sa ina. Ikaw magbigay alam sa ganang akin, sabi ng Panginoon. Kita ang watchman, kita ang tagabantay, kita ang mga spokesman ng ating Panginoon. Pag aking sinabi sa masama, sabi ng Panginoon, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamatay. At ikaw ay hindi nagsasalita upang mabigay alam sa mga masama, sa kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa inyong kamay. Sigilin ng Diyos ang dugo, yung kapitbahay na hindi mo sinabihan o hinarigan ng salita ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Kaya gawin natin ito. Pero kung sinabihan mo siya at tinanggap niya, maligtas siya, pati ikaw. Amen? Kung sinabihan mo na siya, hindi siya niniwala, mamatay man siya, libre ka na. Hindi na singilin sa Diyos ang dugo na siyong kamay. Kaya that is the function of the watcher, the soul winner, the soul keeper. Tayo po yun. Kaya tinawag tayo ng Diyos. As being a born-again Christian, we are able to become a soul winner. Kailangan po natin yan. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, dito lang po ang ating Bible study sa umagang ito upang tayo po ipagpapalain ng ating mahal na Panginoon. I hope and pray na bukas may madala kayong mga kaluluwa. May mga dala kayong mga bunga sa ating mga gawain upang tayo papapalain ng ating Panginoon. Awitan natin Diyos. Seek and pray for the opportunity. Yan pa tayo i-guide ng ating Panginoon sa bawat gawin natin. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Itatapan, sumasamo, dumudulog sa harap banamong tulo. Lumalapit. Di man karapat-dapat. Hallelujah! Jesus! Biyaya
ang iyong habag ngayon kailangan ko. Singgit mo, tulungan mo. Purihin mo ang Panginoon. Dahil kang ginawa. Awitan mo siya. Damaan mo siya. Itas yung kamay. Purihin ka lang. Singgit mo. Di ba kami dapat lumalapit sa iyo, Lord? Biyaya at kahabag at kaawaan, kapatawaran sa iyo. Nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, kung ikaw mga ebanghelyo, kung ang tao na pangaralan mo ay ready siya magdesisyon, maging born again, ipag-pray mo siya at pasundi mo sa salita ng Diyos. Patanggapin mo siya. Bigyan mo siya ng bersikulo ng assurance of salvation upang siya po ay pagpalain ng Diyos. Sabihin mo, ang Diyos ay puno sa grasya. Iligtas tayo ng Diyos sa grasya at ang kapangyarihan ng Diyos ay suma sa atin upang mabigyan siya ng tamang pag-asa. Dahil ang Diyos mapagmahal sa mga tao na dapat iligtas niya. Hindi tayo papayag na kita lang maligtas. Kahit tinawag tayo upang maging soul winner. Magligtas pa ng kaluluwa. Manalangin tayo lahat. Mag-pray tayo. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ko ng karunungan, kainitan, to become a soul winner, a watcher of the soul. The brother's keeper. Pag marami maligtas, gain ka ng karunungan, kalaman. Kaya tinuruan tayo ng Diyos. Paano tayo maging effective soul winner? Ang Diyos naghihintay na marami pang iligtas. Ipaluap, may balik sa paanan ng Diyos. Itaas yung kamay, manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Opo, dakilang Diyos sa mabanal. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, nandito kami sumamo sa iyo. Humihingi kami ng tulong, habag at awa, kapatawaran sa lahat naming mga nagawa. Panginoon, salamat sa mga salita mo tinuro sa amin. Gamitin kami habang may panahon pa. May natira pa kaming lakas, karunungan, kaalaman. Please, gamitin kami sa iyong ebanghelyo. Mga lakaya ng kaluluwa. Maligtas ang aming kababayan, kapitbahay, ang aming mga kamag-anak. Dahil kami lakas loob, karunungan, kaalaman, to become competent, to preach thy gospel
sa aming mga kababayan. Tulungan mo kami, Lord. Kahabagan mo kami sa dalangin ng Dires Bilid Pastor. At ikaw na pong bahala sa aming buhay. Magpagaling sa aming karamdaman. Maglutas sa aming problema. Magpanalangin sa amin sa material, pinasal na bagay. Magpalago na mo trabaho na buhay, mga negosyo, Lord. Tulungan mo kami. Pamagamit mo kami labusan sa iyong gawain. Sa huling araw na to, Lord, tulungan mo kami. Hallelujah. Dali mo na po sa pangalan ni Jesus. Singgit. Hallelujah. Jesus. Pato ka ba isulot na tayo mag-rebuke, Lord, ibaba ang kapangyarihan mo sa amin. Sa aming sandaling ito, sa pangalan ni sa iba, the prop darkness. Di mo permit the sickness and disease. Cast out from the children in the might of Jesus. Be healed, be healed, be healed right now. Problem is blessed, the children, financially, spiritually, right time of God, Lord. In Jesus' name, Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin, Diyos, may namahal. Manindog tayo soon, ibayo kamot. Bulokso kita, tulog ka bisis, kusog na pagsinggit. Hallelujah, Pastor! Hallelujah. Amen. Maraming salamat. Kaya may namahal, ilagay niyo sa inyong isipan, puso ang salita ng Diyos na ating napakinggan upang lahat tayo po ipagpapalain. Hindi tayo magtagal, may namahal, maghato tayo sa ating closing prayer. Iyagin niyo sa boxes ang ating mga pledges diya, mga minamahal, yung brown at puting bags, o may practice na itong bilabedus kumain at may lihan sa itong mga sakit at itong lingkuran na itong kamadahon, mga minamahal. Itong bilabed, Brother Jirel, reliable, boards, pagparima itong closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Audience Preacher, Kuya Andy Binias, mga minamahal. Hallelujah. Itaas po natin kamay, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, sa dalangin ng ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, sa oras ito mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hindi po kaming sinamahan sa buong gabing pagsamba, mahal na Panginoon, buong kalakasan. Ibinigay mo sa amin, mahal na Panginoon, niyo pong nilangisan ang bawat yugto na banal na panambahan, mahal na Panginoon, simula po sa pag-awitan, joyful song, solemn song, mahal na Panginoon, na sinamahan mo po niyong banal na presensya, mahal na Panginoon, sa bawat patutuo ng mga beloved kapatid na naging pagpapala sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, na sa pag-awitan sa beloved choir, na tunay mo sinamahan ng banal na presensya, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag ni kapotandog, ni siyang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon, kami nalawanagan ng pagbibigay, siyang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon, higit sa lahat, na yung banal na salita namin napakinggan, naging pagkain po namin spiritual, mahal na maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa karunungan na binigay sa amin, mahal na Panginoon, upang gamitin po namin alang-alang, mahal na Panginoon, sa imong kimayaan, mahal na Panginoon, ni Mauraso, Diyos, sa pangamoy na kanimo, mahal na Panginoon, aming dinadalangin sa iyo, sa imong pagpauwi sa bawat isang tahanan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, kung paano po kami iningatan papunta doon sa banal na panambahan, ganun din po, sa aming pagpauwi, mahal na Panginoon, ibalik mo po kami, mahal na Panginoon, sa Sunday service na puno po ng kagalakan sa aming puso. Maghawakan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Ito aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Maglaman away kita na mahal. We love you in the Lord. And others Jesus loves you more. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.